Magandang araw kaibigan. Ako nga pala si DJB ng Barangay Inspiring Stories at ito ang ating kwento. Araw-araw pumapasok sa trabaho si Sergio para lamang matustusan ang nag-iisang anak na si Bella. Biyudo na ang lalaki matapos mamatay ang asawa niya. Kaya naman kahit nahihirapan na sa pagiging single dad ay kinakaya niya. Ayaw niya kasing maging mangmang ang anak. Kaya't kahit magkandakuba na sa pagkayod, nagsusumikap siya kahit pa may sama ng loob sa kanya ang anak. Bata pa lang kasi ito, ay may hinanakit na ito. Nagsisisi kasi ito kung bakit yung nanay pa nito ang klase ng babae na napangasawa ng kanyang ama. Isang bayarang babae ang naging asawa ni Sergio, kaya madalas tampulan ng tukso si Bella. Nakakatanggap siya ng laksa-laksang kahihiyan dahil dito. Iyon ang dahilan kung bakit malamig ang pakikitungo nito sa sariling ama. Dala niya ang hinanakit hanggang sa siya'y magdalaga. Kaya't yung kasalukuyang tahanan nila ay sobrang tahimik. Animoy walang tao dahil hindi sila nagkikibuan. Pero nasanay na rin naman sa ganoong kalakaran sa kanilang pamamahay si Sergio. Nakakausap niya lang ang anak kapag ito'y binibigyan niya ng baon. O di kaya kapag natatanong niya ito tungkol sa pag-aaral. Maayos naman siyang sinasagot ng anak pero halatang naiilang ito. Hindi rin nagtatagal ang kanilang usapan dahil malayo talaga ang loob sa kanya ng dalaga. Masakit pero dapat niyang tanggapin ang kanilang sitwasyon. Kapag kasi nagbibigay siya ng rason kung anong tunay na dahilan kung bakit pinasok noon ng ina nito ang ganoong klaseng trabaho, nagdadabog ito at nagkukulong sa kanyang kwarto. Kaya't napagpasyahan niya na sa tamang panahon niya na lamang ipagtatapat ang katotohanan. Isang hapon, habang nasa break time ay napag-usapan nila iyon ng kanyang kaibigan na si Joel. Bakit kaya di yun maunawaan ng anak mo pre? Nanay niya yun eh. Saka dapat nangungulila siya sa ina niya dahil matagal na itong yumao. Saka hindi pa naman kayo ni Vivian nung nagtatrabaho siya ng ganun eh. Hindi ba nung maging mag-asawa naman na kayo ay huminto na siya? Sambit ni Joel. Umiling si Sergio. Hayaan na lang natin yung anak ko. Katakot-takot kasi na pambubuling pinagdadaanan niya noon hanggang ngayon. Kaya't unawain na lang natin siya. Tugon niya rito. Kamusta na pala yung grado niya? Palagi bang pasado? Hindi naman ba siya nagbubulakbol? Tanong pa ng kaibigan. Hindi siya nagbubulakbol pre. Kahit may pagkakataon na binubuli siya. Yun yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon dahil masipag siya sa pag-aaral. Oo naman pre. Nakikita ko naman yung grado niya kapag releasing na nito dahil madalas ko siyang kamustahin. Pasado naman siya palagi. Mabilis niyang tugon habang umunguya ng pagkain. Kung ako sa'yo pre, hanggat bata pa ang anak mo, pilitin mong mapalapit ang loob niya sa'yo. Basta huwag ka lang mawalan ng pag-asa. Mahirap na kasi kung papaabutin mo pa yung sama ng loob niya hanggang sa pagtanda niya at meron ng sariling pamilya. Mas lalong mapapalayo ang loob niya sa'yo dahil tiyak nabubukod rin siya balang araw. Payo ni Joel sa kanya. Biglang napaisip si Sergio. Napagtanto niya na tama nga ang kaibigan. Kaya naman pagka-uwi niya galing sa trabaho, gumawa siya ng ice cream. Natutunan niya iyon dahil kapag off-duty niya sa pagiging security guard, nanonood siya ng YouTube sa cellphone. Samantala, pagkatapos niyang gumawa, inilagay niya iyon sa freezer. Gabi na nang tumigas ang ice cream, kaya tinawag niya ang anak para sabay na silang kumain ito. Lumabas naman ito ng kwarto at naupo kaharap ni Sergio. Pa, bakit kayo gumawa ng maraming ganyan? Ano bang meron? Tanong nito na parang hindi nasiyahan sa kanyang sorpresa. Napangiti naman si Sergio habang nagsasandok ng ice cream at di nagtagal, iniabot niya ito sa anak. Wala naman anak, gumawa lang ako nito para makapag-usap tayo ng matagal. Dahil alam kong paborito mo yan. Sambit pa niya. Ano po bang pag-uusapan natin pa? Tanong nito. Napabuntong hininga pa si Sergio bago siya nakapagsalita. Tungkol sa mama mo anak. Tanggapin mo na siya bilang iyong ina kahit na wala na siya. Kahit kailan, hindi niya ginusto ang trabaho niya. At sana magkaayos na rin tayo anak. Napatitig lamang ng seryoso si Bella sa kanya. Hindi nagtagal, nag-walk out ito habang dala nito ang isang mangkok ng ice cream na isinandok niya kanina. Napailing na lamang si Sergio. Hindi pa talaga tanggap ng anak ang ina nito at habang buhay na yatang malayo ang loob nito sa kanya. Kaya naman hinayaan na lang niya ang anak kahit na ganoon ang pakikitungo nito sa kanya. Kesa naman sa mas lalo pang lumala ang paglayo ng loob nito dahil lamang sa kanyang kagustuhan.
Hayaan niya na lamang na ito na ang magkusa. Sa sumunod na araw, nang matapos sa duty si Sergio, dumalaw siya sa libingan ng kanyang asawa. Dito niya inihayag ang kabiguan tungkol sa kanyang anak. Humihiling siya na sana ay magbukas na ang isipan nito. Kinagabihan, hinintay ni Sergio ang pag-uwi ni Bella dahil nagbago na ang schedule ng pasok nito. Nagtaka siya kung bakit ang tagal nitong umuwi. Ang sabi kasi nito sa kanya, alas 7 ito uuwi. Samantalang sa sandaling iyon ay alas 10 na ng gabi. Kaya naman sa labis na pag-aalala, tinawagan niya sa cellphone ng anak. Ilang beses niya na itong tinawagan pero out of reach naman. Dahil dito, napasuntok siya sa pader dahil sa inis at pinaghalong pag-aalala. Nangangamba rin siya na baka may barkada na ang kanyang unika iha. At di nga siya nagkamali dahil nang makauwi na ito, ay nasilayan niya itong susuray-suray maglakad. Nang tanungin niya kung saan ito nanggaling, ay di siya sinagot. At sa halip ay dumiretso na sa kwarto at pinagsarahan pa siya ng pinto. Malakas ang kutob ni Sergio na binubuli na naman ang anak ng ilang mga kaklase nito. Kaya't iyon ang dahilan kung bakit napasama ito sa barkada at nakipag-inuman. Sa mga sandaling iyon, gustong-gusto sana ni Sergio na pangaralan na ang anak. Ngunit napagpasya niya na saka na lang kapag hindi na ito lasing. Kinabukasan, bago pumasok sa trabaho, ay dito niya na kinausap ang dalaga. Anak, bakit ka nagpakalasing kagabi? Anong meron? Meron ka bang problema? Napahawak pa sa ulo si Bella bago ito tumugon sa kanya. Pasensya na pa. Uminom lang ako para matanggal ang problema ko. Paano ba naman kasi? Iniinsulto na naman nila ako na pokpok raw ang nanay ko. Pa, napakasakit nun para sa akin. Ayaw na ayaw ko yung mga binibitawan nilang tingin sa akin na parang nagsasabing baka gumaya raw ako kay mama. Kwento pa nito. Pinayuhan nito ni Sergio. Alam mo anak, huwag mo nalang intindihan ang mga yun. Dahil alam mo naman sa sarili mo na iba ka sa mama mo. Saka matagal nang tinalikuran ng mama mo na magtrabaho ng ganun. Noong magkakilala kami, huminto na siya sa ganoong klaseng trabaho. Huwag mo nang sisihin ng mama mo anak dahil matagal na siyang patay. Maawa ka naman sa kanya oh. Nasa langit na nga siya eh. May sama ka pa rin ng loob. Napailing na lamang si Bella at hindi na ito sumagot pa sa kanya. Nagpatuloy na lamang ito sa pagkain habang magkasalo silang mag-ama. Kapag ganun ang inaasta ng anak, ayaw nitong pag-usapan ang tungkol roon. Kaya't iginalang niya na lamang ito. At least, nakikita na ni Sergio na unti-unti nang lumalambot ang puso ni Bella. Pinayuhan niya na lamang ito na huwag magbubulakbol sa pag-aaral. Bagay na ipinangako naman sa kanya ng anak. Kaya naman sa sumunod na gabi, napansin niya na di na iyon naulit pa ng dalaga. Nangako rin kasi siya rito na kapag nagsumbong ulit ang anak, ay magtutungo na siya sa eskwelahan para ireklamo ang mga nambubuli. Alam kasi ng mga ito ang tungkol sa lihim ng kanyang asawa. Dahil kilala ito noon bilang isang bayarang babae sa kanilang lugar. Wala namang pinagsisisihan si Sergio na si Vivian ang napangasawa niya dahil una pa lang tanggap niya na ang pagkatao nito. At isa pa ay mahal na mahal niya ito kaya't walang dahilan upang ikahiya niya ito. Kinabukasan, papasok na nito sa trabaho si Sergio nang madaanan niya ang kumpulan ng mga lalaking nagiinuman. Naririnig niya na pinag-uusapan ng mga ito ang kanyang yumaong misis sa painsultong paraan. Bagay na hindi niya nagustuhan kaya't kinumpronta niya ang mga ito. Bakit niyo pinag-uusapan ng asawa kong matagal ng patay? Nilalapastangan niyo pa siya. Mga hayop kayo. Biglang nagdabog ang isang lalaki at tumayo ito sa mesa. Talaga naman eh. Ang sarap ng misis mo nang nabubuhay pa siya. Kaya nga lang, maaga siyang kinain ng lupa. Natatawa pa nitong tugon sa kanya. Mukhang galit na galit ka. Ano bang gusto mo? Magsuntukan tayo ha? Mabilis na tumugon si Sergio sa paghahamon sa kanya ni Benji. Sige, nang maturuan kita ng leksyon. Mabilis na inubad ang t-shirt niya kaya't lumantad ang bato-bato niyang pangangatawan. Hindi naman nagpatinag ang lalaking ito at mabilis na lumusob sa kanya. Ito ang unang nagbitaw ng suntok. Mabuti na lang ay nakailag agad si Sergio at saka siya nagpakawala ng suntok sa sikmura nito. Nang hinatuloy ang lasenggo sa atake niyang iyon. Agad naman itong nakahuma at gumanti sa kanya ng suntok sa muka. Kaya't doon mas lalong nagliyab ang galit ni Sergio. Sunod-sunod niya ng sinuntok ang pagmumukha nito. Hindi niya na hinayaan pang makaganti. Hanggang sa huling suntok niya ay bigla na lang bumagsak sa semento ang lupaypay na katawan ni Benji.
Basag na rin ang labi nito. Agad nang nagbihis si Sergio at pumasok na siya sa kanyang trabaho. Pero hindi niya inaasahan na sa kanyang pag-uwi sa bahay, matapos niyang magtrabaho, ay may dumating na panauhin sa kanilang bahay. Ito ay si PO2 Alan Sanchez, ang nakababatang kapatid ni Benji. Dinuro-duro pa siya nito habang nagsasabi, "Gayon ay panalo ka, pero magtutuos pa tayo. Kaya ihanda mo ang sarili mo, lalong-lalo na ang pamilya mo." Sasagutin pa sana ito ni Sergio, ngunit agad na itong nakasakay sa motorsiklo at pinaharurot palayo sa kanilang tahanan. Hindi niya inaasahan na narinig pala iyon ng kanyang anak. Hindi mapagkakaila sa anyo ni Bella na labis itong nag-aalala para sa kanya. Hindi alam ni Sergio kung ano ang mararamdaman ng sandaling iyon. Dapat ba siyang matuwa dahil mukhang may concern pala ang anak niya sa kanya, o dapat ba siyang mag-alala sa magiging sitwasyon nito, lalo na't dinadamay ni Alan ang kanyang anak. Dahil dito, ikinuwento ni Sergio sa kanyang anak ang sigalot na nangyari sa kanila ni Benji kanina. Mukhang nagsumbong kasi ito sa kapatid nitong polis, kaya't ngayon ay nagbabanta na. "Pa naman, bakit pa kasi kayo nakipag-away? Ayan tuloy, malalagay pa sa panganib ang buhay natin." "Pasensya na anak, hindi kasi ako nakapagtimpi kanina eh. Ayaw na ayaw kasing nilalapastangan ni naman ang mama mo. Pero nagsisisi rin ako kung bakit ko pa pinatulan ng siraulong yun. Huwag kang mag-alala, hanggat nandito ako, poprotektahan kita. Walang mangyayaring masama sa'yo. Pangako yan." Sambit ni Sergio. Agad na nag-react ang dalaga. "Pero paano kayo pa? Baka may mangyaring masama sa inyo." Napangiti naman si Sergio nang malaman na nag-aalala talaga sa kanya ang anak. Malayo man ang loob nito sa kanya, ngunit naroon pa rin pala ang pagmamalasakit nito sa kanya. Agad siyang lumapit sa anak at masuyo itong niyakap. "Walang masamang mangyayari sa akin, anak. Huwag kang mag-alala. Malakas ang papa mo. Kailan mo naman ang papa mo eh." Bagamat hindi gumanti ng yakap sa kanya si Bella at halatang naaasiwa, bilang ama ay lumiligaya pa rin ang puso niya. At dahil 2 linggo na rin ang nakakalipas nang huli silang kumain ng ice cream, inilabas niya na sa freezer ang ginawa niya kanina. Niyaya niya ang anak na kumain sila nito pagkatapos nilang maghapunan. Nakumusta niya rin ang pag-aaral ng anak at tungkol sa mga namubuli dito. Natuwa naman siya nang malamang malaki ang nakuha nitong score sa quizzes kanina, at di na nito pinapansin ang mga nalalait sa kanya sa sumunod na araw. Habang nasa coffee break si Sergio, ay nabanggit niya kay Joel yung tungkol sa pagbabanta ni PO2 Alan sa kanya. "Nako, malaking gulo yung pinasok mo pre. May kapatid palang pulis yung lasenggong Benji na yun. Kung ako sa'yo, lumipat muna kayo ng tirahan, o di kaya isumbong mo ang pagbabanta niya sa hepe niya." Payo ng kanyang kaibigan. Napailing si Sergio. "Mahirap maghanap ng mauupahan ngayon pre, lalo na't napakamahal ng renta ngayon, kahit na maliit na kwarto lang. Biruin mo yun, 6,000 na agad yung napakasikip na silid. Saka magkano lang naman yung sahod ko bilang gwardya. Sakto lang sa pagkain, pambayad sa mga bayarin, at tuition fee ng anak ko. Pero mukhang tama ka. Kailangan ko siyang isumbong sa hepe nila." "Oo pre, gawin mo yun. Hindi ba't ikaw na rin naman ang nagsabi na kotongero yun sa lugar ninyo? Para naman maputol na agad ang sungay niya. Saka wag naman sana. Pero kung may mangyari mang masama sa inyo, ay siya agad ang unang sisisihin. Yung Alan na yun." Agad na tugon ni Joel. Sa kabila ng desisyon ni Sergio, nagdadalawang isip pa rin siya kung dapat ba siyang magsumbong sa hepe nito. Baka kasi gumagawa rin pala ito ng kalokohan, at ito pa mismo ang pasimuno sa pagiging kotongero nito. Baka konsintihin lamang si Alan at ito pa ang kakampihan. Ngunit sa kabila ng mga bumabalakid sa kanyang isip, natapos ng duty niya, napagpasyahan niya ngang magtungo sa police station. Nakadaupang palad niya naman ang hepe roon na si Chief Bernardo. Maayos siya nitong pinatuloy sa opisina nito at natanong nito kung ano ang sadya niya. "Kasi po, hepe, kahapon, nagkasuntukan kami ni Benji eh, yung kuya ni PO2 Alan. Paano ba naman kasi, binabastos niya po yung asawa kong matagal ng patay. Nabugbog ko tuloy si Benji. Kagabi naman, nagbanta sa akin si PO2 Alan na idadamay niya raw ang anak ko. Parang pinagbabantaan niya po kaming mag-ama. Gusto ko lang mangyari, hepe, na makausap niyo si PO2 Alan regarding po roon." "Sige, kakausapin ko yung tao kong yun mamaya. Meron lang kasi siyang operation sa park. Sige na, pwede ka na makauwi, Sergio."
Magalang naman na nagpaalam si Seryo sa hepe. Pero dumating ang di inaasahan. Bagamat wala namang nangyari sa kanila sa nagdaang linggo, nawalan naman ng trabaho si Seryo. Wala namang maipaliwanag na dahilan ng HR kung bakit siya tinatanggal. Basta't ang sabi lang nito ay wag na raw siya mag-renew ng kontrata sa pagiging gwardya niya. Inalis na siya nito sa agency na pinapasukan niya. Wala pa si Bella ng sandaling iyon dahil hindi pa ito nakakauwi galing sa eskwelahan. Pagkatapos magluto ni Seryo, ay marami-rami na rin siyang nainom ng sandaling iyon. Napasubsob na siya sa mesa, hanggang sa hindi niya na namalayan ang pagtakbo ng oras. Nagising na lamang siya nang may yumugyog sa kanya. Bagamat lasing pa rin siya ng sandaling iyon, naaninag niya na si Bella iyon. "O anak, nakauwi ka na pala. Nandiyan na yung kanin at ulam, kumain ka na. Kamusta na yung pag-aaral mo? Minumubuli pa rin ba sa'yo?" Tanong ni Seryo sa garil na boses. "Ayos naman po yung pag-aaral ko pa. Wala namang nambuli sa akin ngayon. Bakit nga pala kayo uminom at nagpakalasing?" Tanong nito sa kanya. Napasa po naman sa mukha si Seryo at dito siya nagkwento. "Ano kasi anak tanggal na ako sa trabaho. Wala namang binigay na dahilan ng HR kung bakit nila ginawa yun. Sa tingin ko nga, may kinalaman si Alan dun Ayun na lang yung pagiganto niya para sa akin dahil sa pambubugbog ko sa kuya niyang lampa. Siguro nga po, siya yung dahilan nun. Maghahanap na lang siguro ako ng trabaho para matustusan ng pag-aaral ko." Agad namang tugon ni Bella. Mabilis na umiling ang lalaki. "Hindi anak, mahirap pag working student. Magpatuloy ka lang sa pag-aaral mo at ako na lang ang gagawa ng paraan." Maya-maya pa ay may naitanong si Bella. "Pa, balat pa talaga yung nasa pisngi ko na halos sakupin na. Ito rin kasi yung dahilan kung bakit madalas akong pagkatuwaan ng mga klase ko Ang sabi, yung balat ko raw ay tinubuan ng mukha. Simula ng bata pa ako, iyon na lang palagi ang tukso sa akin." Napahawak sa ulo si Seryo at sabay buntong hininga. Hindi niya alam kung dapat ba niyang ipagtapat iyon, ngunit sa huli ay napilitan siyang magsinungaling. "Oo anak, balat lang yan. Huwag mo nang intindihan yung mga classmate mo na yun. Mga walang magawa lang yun sa buhay. Sige na anak, kumain ka na. Pagkatapos mong kumain, pwede ba na ihatid mo ako sa kwarto? Lasing na kasi ako Pakiusap pa niya rito. Makaraan ng 2 buwan, nakahanap naman ng panibagong trabaho si Seryo. At yon ay ang pagiging tendero niya sa palengke. Kahit maliit lang ang sweldo, pinagtiyagaan niya na lamang iyon. Para kahit papaano, meron pa rin silang pangkain. At kung kinukulang man ay naroroon naman ang kanyang kaibigan na si Joel. Nauutangan niya rin kasi ito kahit pakalakalahati lamang ang bayad niya dito minsan. Naunawaan naman ito ng kanyang kumpare. Isang gabi, habang papauwi na si Seryo galing sa kanyang trabaho, nakita niya na merong sasakyan ang pinahinto ng isang lalaki at nagulat siya nang makitang merong itong hawak na baril. Nagpapaputok pa ito sa ere at pilit na ipinapababa ang sakay nito. Biglang naalala ni Seryo ang pagkamatay ng ama dahil bala rin ang pumatay rito. Hindi man lamang niya na iligtas ang ama sa kamay ng kriminal na iyon. Kaya't napag-isip niya na makakabawi siya kung may liligtas niya ang taong ito sa kriminal na iyon. Dahil dito, naganap ng tiyempo si Seryo. Tutok na tutok talaga ang baril nito sa taong nakasakay sa loob. Sinamantala niya na nakatalikod pa ito sa kanya, hanggang sa inablot niya ang baril nito. Bagamat hindi pa rin ito nabibitawan ng lalaki, ay ayos lang iyon para kay Seryo. At least, hawak niya na rin ang baril at di na ito makakapinsala pa ng tao. Pilit itong hinahatak ng lalaki, ngunit pinipilit niya ang braso nito at saka ito pinadapa. Dahil dito, ay di na ito nakapalag. Para na itong ibon na nabihag sa hawla. Tinukuran niya kasi ang likod nito ng kanyang paa. Bumaba naman ang nagmamayari ng kotse. Isa itong matandang lalaki. Ayon sa kwento nito, pilit raw nitong kinakarnap ang sasakyan niya. Tumawag naman ng pulis ang matandang lalaki na nagpakilala sa kanya bilang Don Tiburcio. Kaya naman nang maaresto na ang karnapper, dito sila nakapag-usap ni Don Tiburcio. "Alam mo iho, napakahusay mo sa martial arts at magaling ka ring umagaw ng baril. Napabilib mo ako ron kanina. Maraming salamat sa pagliligtas sa buhay ko .
Inaamin ko na matanda na ako at di ko na kayang maprotektahan ang sarili ko. Pwede bang kuhain kita bilang bodyguard ko? Kailangan ko na rin kasi ng magbabantay sa akin eh. Laban sa masasamang tao na gaya nun. Hikayat sa kanya ni Don Tiburcio. Walang anuman po yun, Don Tiburcio. Ginawa ko lang ang nararapat. Pero may trabaho na po ako eh. Sa palengke po, tindero ako ron. Tugon ni Sergio. Malaki ang papasahod ko sa iyo, iho. Hindi ka magsisisi sa pagpasok sa akin bilang bodyguard ko. Sambit nito na patuloy siyang kinukumbinsi. Nang banggitin ng matandang lalaki kung magkano ang isasahod niya, ay agad na niyang tinanggap ang alok nito. Total ay puro pagpapayaman lamang yung nasa isip na napasukan niya sa mini grocery store na iyon. At di nito iniisip ang kapakanan ng mga manggagawa. Kaya deserve niya na lumipat na sa panibagong trabaho. Matapos ang pag-uusap nila ni Don Tiburcio, niyaya pa siya nito na sumakay sa kotse. Gusto nitong dalhin siya sa bahay upang ipakilala sa kanyang pamilya. Kulang na lang ay lumawa ang mga mata ni Sergio nang makita kung gaano kalaki ang tahanan ng matandang lalaki. Malamansyon ito at napakaraming palamuti na nakalagay sa eskaparante na mahalatang antigo at mamahalin. Yung lawak ng pamamahay nito ay kasyang-kasya ang 10 pamilya. Maliwalas at napakakomportableng tirhan. Ipinakilala nga ni Don Tiburcio si Sergio sa pamilya nito at nabigla siya nang malaman na welcome siya sa mga ito. Hindi pala mapagmataas na tao ang mga ito. Nagpapasalamat rin ang mga ito sa ginawa niyang pagliligtas sa matandang lalaki. Nalaman rin ni Sergio sa mga anak at apo ni Don Tiburcio na nagmamay-ari para ito ng hasyenda, malalaking kumpanya at higit sa lahat ay resort sa iba't ibang panig ng lugar. Kaya naman namangha si Sergio sa yaman ni Don Tiburcio. At magmula nang maging bodyguard na siya nito, ay nakakapag-ipon na siya para sa kanilang mag-ama. Hindi nagtagal, nabayaran niya na rin ang lahat ng utang niya kay Joel. At nabibigyan niya na rin ng malaking baon ang kanyang anak. Samantala, sinubukan ni Sergio na humiling kay Don Tiburcio na paimbestigahan ang agency na dati niyang pinapasukan kung bakit siya natanggal sa trabaho nang wala namang sapat na dahilan. Dahil mabait ang matandang lalaki, pinagbigyan siya nito. Gamit ang yaman, nag-order ito ng mga pulis na mag-iimbestiga sa kasong iyon. 2 araw lamang ang lumipas, meron ng balita sa kanila ang mga pulis. Si PO2 Alan raw ang may kagagawan nito. Siniraan niya si Sergio at binayaran pa ang agency para mawalan ito ng trabaho. Kaya't sa tulong ni Don Tiburcio, kinasuhan ito ni Sergio hanggang sa makulong ito sa bilangguan. Samantalang ang agency ay kanilang ipinasara. Wala naman pala kasing kasalanan ng lalaki at tumatanggap pa ito ng lagay. Sa pagpapakulong ni Alan, hindi naman inaasahan ni Sergio na lalapit sa kanya si Benji. Pare, patawarin mo na si utol ko. Nandito ako para magpiyansa. Huwag lang mabulok sa kulungan ng kapatid ko. Tawarin mo rin ako kung nabastos ko yung alaala ng mayapa mong asawa. Pinagsisisihan ko na yun ng sobra. Siguro, dahil lang yun ang kalasingan ko. Handa akong lumuhod. Mapatawad mo lang ako, pare. May pamilya kasi yung kapatid ko eh. Kawawa naman yung maliliit niyang mga anak. Tapos buntis pa yung asawa niya. Pare, nakikiusap ako. Sige na naman oh. Sambit nito sa kanya. At tinotoo nga ang pagluhod nito sa kanya. Pare, tumayo ka dyan. Hindi ako Diyos at perpekto para luhuran mo. Nakakagawa rin ako ng kasalanan at mali sa mga mata ng Diyos. Base sa kwento mo. Sige, ibababa ko na ang kaso sa kanya. Ang mga anak niya ay di dapat madami sa pagkakamali niya. Pero may isa akong kondisyon. Tumingala naman si Benji at makikita ang bahid ng luha sa mga mata nito. Anong kondisyon pare? Tanong nito. Ibababa ko ang kaso niya. Pero kailangan hindi na siya bumalik pa sa serbisyo. Dahil bubuhayin ko ang kaso at dadagdagan ko pa. Kaya maghanap na lang siya ng ibang trabaho. Gaya ko, matapos matanggal sa pagiging gwardya, pumasok ako bilang tindero sa palengke. At ngayon, mapalad na naging bodyguard ni Don Tiburcio. Seryosong wika ni Sergio. Sige pre, makakarating sa kapatid ko. Makakarating sa kanya. Tugon ni Benji. At sa paglaya ni Alan, hindi tinanggap ni Sergio ang bayad na ibinibigay ng pamilya nito. Ang mahalaga lamang sa kanya ay tumupad ito sa kondisyon na iniatang niya para rito. Lumipas ang 1 buwan,
Tumupad naman sa usapan si Alan. Hindi na ito pulis at sa halip ay isa na lamang itong janitor sa restaurant. Nakikita naman iyon ni Sergio kapag kumakain sila ng kanyang anak sa kainang iyon. Sa tuwing magkakasalubungan sila ng tingin, mahahalata sa anyo ni Alan na labis itong nahihiya sa kasalukuyan nitong trabaho. Nanliliit ito, nangangarayom na parang isang duwag na manok, at tila walang mukhang iharap sa kanya. Sa loob-loob ni Sergio, iyon na siguro ang karma ng dating pulis na nagpatanggal sa kanya sa trabaho. Samantala, isang gabi, habang sabay na naghahaponan ng mag-ama, biglang nagtanong si Bella. Pa, hindi ako naniniwala na balat itong nasa kaliwa kong pisngi. Parang peklat to eh. Saan ko ba ito nakuha pa? Tiyak na noong maliit pa ako nito. Dahil dito, natigilan sa pagsubo ng pagkain si Sergio. Hindi siya agad nakapagsalita. Nagdadalawang isip kasi siya kung dapat niya na bang ipagtapat ang katotohanan. Hanggang sa bandang huli, nakapagdesisyon na siya. Napagtanto niya na di niya na dapat itong ilihim sapagkat wala namang masama upang malaman iyon ng anak. Ganito kasi yun, anak. Noong 3 years old ka pa lang, masyado kang bibo at malikot. Ano ba namang kumuha ka ng tinidor at sinundot mo sa outlet? Nadatnan ka namin ng mama mo na nag-ground ka na at napasubsob pa ang mukha mo sa mismong saksakan. At yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ka ng peklat sa kaliwang pisngi. Mabilis namang sumaklolo ang mama mo. Inunahan niya ako at inialis ka sa outlet. Pero ang nangyari, siya ang napuruhan ng kuryente. Naalis ko naman siya sa saksakan pero wala na siyang buhay. Namatay ang mama mo dahil sa pagliligtas sa iyo, anak. Maging ako ay nagsisisi. Ako na lang dapat sana ang namatay. Naantig naman ang damdamin ni Bella sa revelasyon na kanyang natuklasan. Kitang-kita naman ito sa kanyang mga mata na inaagusan na ng luha. Ganun pala pa. Dahil sa akin kaya siya namatay. Huwag niyo sisihin ang sarili niyo pa. Kung sino man ang may tunay na kasalanan, ay ako yun. Tapos kinakaya ko pa si mama dahil sa nakaraan yung trabaho. Napakalaki pala ng utang na loob ko sa kanya. Kawawa naman si mama. Ano ba itong ginawa ko sa kanya? Humahagulgol na pahayag ni Bella. Huwag mo na rin sisihin ang sarili mo, anak. Walang may kagustuhan sa nangyari. Dahil ang aksidente, kailanman ay di mahuhulaan ni naman. Ang dapat na lang nating tanggapin, ang masakit na katotohanan wala na siya sa atin. Pero alam mo ba, anak, nagtrabaho lang naman siya ng ganun nung nalaga pa siya eh. Dahil mahirap ang pamilya niya. May sakit ang lolo't lola mo. Nung namatay sila, ako ang nag-comfort sa kanya. At hindi nagtagal ay naging mag-asawa na kami. Mabait ang mama mo, anak. Sa kabila ng ganoon lamang ang trabaho niya, mas sinuuna niya kasi ang pamilya kaysa sa sarili niya eh. Kaya nga pati buhay niya ay inalay niya sa'yo, anak. Kaya ngayon, tatanungin kita. Nagsisisi ka ba kung bakit ang mama mo ang pinili kong mahalin? Nagalit ka ba sa akin dahil sa dami ba naman ng malinis na babae ay siya pa? Oo, anak. Nanggaling sa putik ang mama mo. Pero ang pinagmamalaki ko sa lahat, malinis ang puso niya. At mapagmahal siyang asawa at ina. Kwento ni Sergio habang siya'y lumuluha. Mas lalo namang lumakas ang hagulgol ni Bella. Mababakas sa anyo nito na sobra-sobra talaga itong nagsisisi. Hindi ko dapat kinahiya si mama pa. Dahil sa nalaman ko ay proud na ako sa kanya. Dapat pala ipagmalaki ko siya. Isa pala siyang dakilang ina at asawa. Walang katumbas ng pagmamahal niya sa atin. Wala akong dapat pagsisiyan na si mama yung minahal niyo. Wala po pa. Wala. Patawad po sa lahat. Pagkasabi niyang iyon, ay nagkayakapan silang mag-ama habang patuloy silang nag-iiyakan. Kaya't magmula nito ay naging maayos na ang pakikitungo ni Bella sa kanyang ama. Naging magkasanggang dikit na sila at kapag pareho na silang hindi busy, sabay silang gumagawa ng ice cream na kanila namang paborito. Sabay rin silang nagsisindi ng kandila sa tabi ng litrato ni Bibian upang alalahanin nila at ipagdasal ang ikabubuti ng kaluluwa nito. Makaraan ng ilang taon at dahil sa pagsisikap ni Bella at sa gabay naman ni Sergio, nakapagtapos na ito ng pag-aaral at nakatagpo na rin ng magandang trabaho. Kaya naman namuhay silang mag-ama ng masagana at matiwasay.